Sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng malalawak na bukirin at matatandang puno ng mangga, nakatira si Selay kasama ang kanyang lola sa isang simpleng bahay na yari sa kahoy at yero. Hindi man sila mayaman, sapat naman ang kanilang buhay para makaraos araw-araw. Maagang namatay ang mga magulang ni Selay, kaya ang kanyang lola na lamang ang kasama niya mula pagkabata. Kilalang mabait si Selay sa kanilang baryo. Palagi siyang nakangiti, magalang sa matatanda, at handang tumulong kahit walang kapalit. Ngunit kahit marami siyang kakilala, may mga pagkakataong nakakaramdam pa rin siya ng pag-iisa, lalo na kapag nakikita niya ang ibang batang may kompletong pamilya. Isang hapon, habang pauwi siya galing sa tindahan, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Nagmamadali siyang tumakbo pauwi, habang yakap ang maliit na supot ng bigas at delata na ipinabili ng kanyang lola. Habang dumadaan siya sa lumang waiting shed malapit sa tulay, may narinig siyang mahinang pag-iyak. Huminto siya. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siyang makita. Narinig niya ulit. Dahan-dahan siyang yumuko at sumilip sa ilalim ng sirang bangko. Naroon ang isang maliit na aso, basang-basa, payat, nanginginig. Maliit lamang ito at kulay kayumanggi ang balahibo na halos dumikit na sa katawan dahil sa ulan. Lumuhod si Selay. Mag-isa ka lang? Hindi sumagot ang aso, syempre. Ngunit tumingin ito kay Selay na para bang humihingi ng tulong. Alam niyang baka pagalitan siya ng kanyang lola kung mag-uuwi siya ng aso. Hirap na nga silang pakainin ang sarili nila. Ngunit hindi niya kayang iwanan iyon. Hinubad niya ang manipis niyang jacket at ibinalot sa aso. Halika! Maingat niya itong binuhat habang tumatakbo pa uwi. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang naghahanda ng hapunan ng kanyang lola. Ano iyang dala mo? Napakamot si Selay. Lola, nakita ko po sa ulan. Tumingin ang matanda sa aso. Tumingin kay Selay, napabuntong hininga. May ipapakain ka ba dyan? Tumango agad si Selay. Opo. Hindi na nagsalita ang kanyang lola at doon nagsimula ang lahat. Pinatuyo nila ang aso gamit ang lumang tuwalya. Pinainom ng tubig. Pinakain ng kaunting kanin na may sabaw. Unti-unting lumapit ang aso kay Selay. Tumabi, humiga, at doon natulog. Ano ipapangalan mo? Tanong ng lola. Nag-isip si Selay. Tumingin siya sa aso, ngumiti. Bantay. Mula noon, naging bahagi na ng kanilang maliit na tahanan si Bantay. Tuwing umaga, sinusundan si Selay hanggang sa labas ng bahay. Tuwing hapon, naghihintay ito sa pintuan. Tuwing gabi, natutulog ito malapit sa kanyang higaan. Unti-unting lumaki si Bantay, at habang lumalaki ito, lalo rin itong naging malapit kay Selay. Hindi alam ni Selay noon na ang simpleng araw na iyon sa ilalim ng ulan ang magiging simula ng isang kwentong magbabago sa kanyang buhay. Lumipas ang maraming buwan. Lumaki si Bantay na isang masigla at mabait na aso. Hindi ito katulad ng ibang asong gala sa baryo na madalas nakikipag-away o tumatahol sa kahit sino. Tahimik si Bantay, matalino, at higit sa lahat napakatapat. Tuwing madaling araw, siya ang unang nagigising. Lumalapit siya sa higaan ni Selay. Kinakalabit ang kanyang kamay gamit ang ilong. Gising na ba? Madalas matawa si Selay. Oo na, gising na. Sabay silang lumalabas. Habang nagdidilig si Selay ng mga tanim, nakaupo lamang si Bantay malapit sa kanya. Kapag naglalakad siya papuntang paaralan, hanggang kanto lamang sumusunod ang aso. At tuwing uwian, naroon na ulit ito. Naghihintay. Minsan, tinanong siya ng kanyang kaklase, bakit parang lagi kang sinusundan ng aso mo? Ngumiti si Selay.
Kaibigan ko kasi siya. Kaibigan? Aso lang naman yan. Hindi sumagot si Selay dahil para sa kanya, hindi aso lang si Bantay. Maraming pagkakataon na si Bantay lang ang kasama niya kapag malungkot siya, kapag pagod siya, kapag may problema siya. Minsan, umuwi siyang umiiyak dahil napahiya siya sa klase matapos hindi makasagot sa resitasyon. Tahimik siyang umupo sa likod ng bahay. Lumapit si Bantay, tumabi. Inilapag ang ulo sa kanyang tuhod. Hinaplos niya ang ulo nito. Alam mo, ikaw lang yata nakakaintindi sa akin. Kahit hindi makapagsalita si Bantay, nanatili lang ito roon. At minsan, sapat na iyon. Isang araw, habang naglalakad sila sa gilid ng bukirin, may nakita silang matandang lalaki na nahulog ang dalang kahoy. Agad tumulong si Selay. Habang pinupulot niya ang mga kahoy, napansin niyang si Bantay ay isa-isang kinukuha rin gamit ang bibig at inilalapit sa matanda. Napatawa ang matanda. Matalino pala aso mo. Ngumiti si Selay. Opo. Ingatan mo yan. Bakit po? Minsan, ang tunay na kaibigan dumarating sa anyong hindi mo inaasahan. Hindi iyon masyadong naintindihan ni Selay noon. Ngunit naalala niya ang mga salitang iyon. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang naging bahagi ng araw-araw nilang buhay si Bantay. Hindi nila alam na may darating na pagsubok na susubok sa pagkakaibigang nabuo nila. Maagang nagising si Selay ng araw na iyon dahil sa tila kakaibang katahimikan. Karaniwan kasi, bago pa sumikat ang araw, naroon na si Bantay sa tabi ng kanyang higaan, kinakalabit siya gamit ang ilong o kaya'y tahimik na nakaupo habang hinihintay siyang magising. Ngunit ngayong umaga, wala ito. Umupo siya, tumingin sa paligid. Bantay? Walang sumagot. Tumayo siya at lumabas ng silid. Naroon ang kanyang lola na nagsisiga. Hinahanap mo aso mo? Opo. Kanina pa lumabas. Nagtaka si Selay. Hindi naman ugali ni Bantay na umalis nang hindi nagpapaalam. Lumabas siya ng bahay. Bantay! Tahimik ang paligid. Naglakad siya hanggang bakuran, hanggang kalsada, hanggang sa maliit na daanan papuntang bukirin. At doon niya nakita. Nakaupo lamang si Bantay sa gilid ng daan. Tahimik, nakatingin sa malayo. Lumapit si Selay. Ano ginagawa mo rito? Tumayo agad si Bantay at mabilis na lumapit. Parang walang nangyari. Ngunit napansin ni Selay na tila may tinitingnan ito sa bandang dulo ng bukirin. May lumang kubo roon na matagal nang walang nakatira. Mula noon, napansin niyang minsan ay tumitingin doon si Bantay. Hindi niya ito pinansin. Marami pa siyang kailangang gawin. Lumipas ang mga araw. Patuloy ang kanilang simpleng buhay. Ngunit isang hapon, may dumating na balita sa baryo. May mga magnanakaw raw na umiikot. Nagkukumpulan ang mga tao sa tindahan. Sa kabilang barangay daw may nawalan ng manok. May nawalan din ng kambing. Baka mapunta rito. Pag-uwi ni Selay, nadatnan niyang nag-aayos ng kandado ang kanyang lola. Mag-ingat tayo, tumango si Selay. Nang gabing iyon, mas naging alerto si Bantay. Hindi ito agad natulog. Nakaupo lamang ito malapit sa pintuan, tumingin sa labas, parang nagbabantay. Bandang hating gabi biglang tumayo si Bantay. Nakatayo. Nakatitig sa bintana. Napaupo si Selay sa higaan. Ano meron? Tahimik. Ngunit hindi mapakali ang aso. Ilang sandali pa narinig niya, mga yabag, napatingin siya sa kanyang lola. Nagising na rin ito. May mga taong dumadaan sa labas. Mabagal.
Tahimik. Pagkatapos nawala rin. Nagdaan ng ilang minuto. Wala nang narinig. Muling humiga si Selay. Ngunit si Bantay ay nanatiling gising hanggang umaga. Kinabukasan, nalaman nila. May nawalan ng mga alagang manok 2 bahay mula sa kanila. Napatingin si Selay kay Bantay. Tahimik lamang itong kumakain. Unti-unti niyang napansin parang may mga bagay na napapansin si Bantay bago pa malaman ng iba. Lumipas ang ilang linggo. Patuloy pa rin ang usapan sa baryo tungkol sa mga nawawalang alaga at gamit. May mga nagsasabing iisang tao lang iyon. May nagsasabing grupo raw. May ilan ding nagsasabing baka tagalabas. Dahil dito, naging mas maingat ang lahat. Mas maagang nagsasara ng pinto. Mas maagang natutulog. Mas madalang ang paglabas sa gabi. Isang gabi, malakas ang hangin. Tahimik ang paligid. Nagpapahinga na sina Selay at ang kanyang lola. Habang natutulog siya, nagising siya sa mahinang paggalaw. Pagmulat niya, nakatayo na naman si Bantay. Nakatingin sa pintuan. Hindi ito tumatahol, ngunit halatang alerto. Bantay? Hindi gumalaw ang aso. Narinig niya. May kaluskos sa likod ng bahay. Dahan-dahang bumangon si Selay. Lumapit sa bintana. Madilim. Halos wala siyang makita. Ngunit biglang kumilos si Bantay. Mabilis itong tumakbo papunta sa pintuan. Tahol. Sunod-sunod. Napagising ang kanyang lola. Ano nangyayari? Mas lumakas ang tahol ni Bantay. Paglabas nila may aninong mabilis na tumakbo palayo. Hoy! Sigaw ng kanyang lola. Ngunit nakalayo na. Ilang kapitbahay ang lumabas din. Ano nangyari? May tao yata. Naglibot sila sa paligid. Pagdating sa likod ng bahay napansin nila. May bakas ng yapak. Malapit sa kanilang kulungan ng manok. Napahawak si Selay kay Bantay. Kung hindi tumahol ang aso baka may nawala na naman. Lumapit ang kanyang lola. Hinaplos ang ulo ni Bantay. Mabait ka talaga. Ngumiti si Selay. Tumingin kay Bantay. Tahimik lamang itong nakaupo. Ngunit sa unang pagkakataon naramdaman ni Selay na hindi lamang basta alagang aso si Bantay. Parang may kakaiba rito. At habang lumalakas ang hangin sa gabing iyon may pakiramdam siyang may mas malaki pang mangyayari sa mga susunod na araw. Pagkatapos ng nangyari noong gabing muntik nang mapasok ang kanilang bahay, mas naging maingat na sina Selay at ang kanyang lola. Tuwing gabi, doble na nilang sinisiguradong nakakandado ang mga pinto. Mas maagang pinapapasok ang mga alagang hayop at mas madalas na ring nagbabantay si Bantay. Ngunit isang bagay na napansin ni Selay. Tuwing madaling araw o kaya'y tuwing papalubog ang araw palaging tumitingin si Bantay sa direksyon ng lumang kubo sa dulo ng bukirin. Noong una, hindi niya iyon pinansin. Pero habang tumatagal, paulit-ulit niya itong nakikita. Parang may gustong sabihin ang aso. Isang hapon matapos ang klase, nagpasya si Selay. Puntahan natin. Agad tumayo si Bantay. Parang alam na nito ang ibig sabihin. Naglakad sila papunta sa bukirin. Mahaba ang daan. Tahimik. Tanging hangin lamang ang maririnig habang gumagalaw ang mga damo. Habang papalapit sila sa kubo, napansin ni Selay na mas bumabagal ang lakad ni Bantay. Alerto ito, nakatingin sa paligid. Huminto sila sa harap ng kubo. Luma na iyon. May sirang dingding, may kalawang na bubong, at tila matagal nang walang gumagamit. Bakit gusto mo lagi rito? Tahimik lamang si Bantay. Pumasok si Selay. Madilim. May ilang lumang kahoy, sirang silya,
at mga tuyong dahon. Akala niya wala siyang makikita. Ngunit habang naglalakad siya may napansin siya. Mga bakas ng paa, hindi luma, parang bago lamang. Napakunot noo siya. May tao rito? Lumapit si Bantay sa isang sulok. Sinimulan nitong singhutin ang sahig. Paglapit ni Selaymay, nakita siyang maliit na piraso ng tela, parang bahagi ng sako, at may lumang lubid. Hindi niya maintindihan, ngunit may kakaibang pakiramdam siya. Parang may gumagamit pa rin ng lugar. Uwi na tayo. Habang palabas sila napalingon si Selay, parang may gumalaw sa likod ng kubo. Mabilis siyang tumingin. Wala naman. Ngunit sa pag-uwi nila hindi mawala sa isip niya ang nakita. At mula noon lalo siyang naging curious kung bakit palaging nakatingin doon si Bantay. Kinabukasan, hindi mapakali si Selay. Habang nasa klase naiisip niya ang lumang kubo, yung bakas ng paa, yung tela, yung pakiramdam na parang may tao. Pagkatapos ng klase, nagmamadali siyang umuwi. Pagdating niya naabutan niyang may mga kapitbahay na nag-uusap sa labas. Nawalan na naman. 4 na manok daw. Pati gamit sa bakuran. Napatingin si Selay. Saan po? Sa kabilang purok. Napalunok siya. Bigla niyang naalala ang kubo. Pagdating sa bahay, tahimik siyang kumain. Napansin niyon ng kanyang lola. May iniisip ka. Lola, saglit siyang tumigil. Sa tingin niyo po ba, may gumagamit pa ng lumang kubo? Tumigil ang matanda. Bakit mo natanong? Ikinuwento ni Selay ang nakita. Tahimik lamang ang kanyang lola. Pagkatapos ay nagsalita. Huwag kang pupunta roon mag-isa. Opo. Ngunit habang gabi hindi pa rin siya mapakali. Bandang 8:00, tahimik na ang baryo. Biglang tumayo si Bantay, nakatitig sa labas. Muli, yung parehong direksyon, papunta sa bukirin. Napatingin si Selay. Napapansin mo na naman. Tumayo si Bantay. Lumapit sa pintuan. Parang gustong lumabas. Hindi alam ni Selay kung bakit pero pakiramdam niya may nangyayari. Dahan-dahan siyang lumabas. Kasama si Bantay. Malamig ang hangin. Tahimik ang daan. Naglakad sila papunta sa may bukirin. Habang papalapit na pahinto si Selay. May ilaw. Mahina. Galing sa direksyon ng lumang kubo. Mabilis ang tibok ng puso niya. May tao. Yumuko siya. Nagtago sa likod ng damuhan. Kasama si Bantay. Mula sa malayo may nakita siyang 2 anino. May binubuhat. Hindi niya maaninag ng maayos. Ngunit malinaw may tao nga roon. Biglang may natapakang tuyong sanga si Selay. Naputol. Agad na palingon ang mga anino. Nanlaki mata ni Selay. Takbo. Mabilis silang tumakbo ni Bantay pabalik. Hindi na siya lumingon. Hanggang makarating sila sa bahay. Hingal na hingal siya. Napaupo. Lumapit ang kanyang lola. Ano nangyari? Huminga siya ng malalim. Lola, tama kayo. May tao doon. At nang gabing iyon unang beses na naramdaman ni Selay na maaaring mas delikado ang lahat kaysa sa inaakala niya. Hindi agad nakatulog si Selay matapos ang nakita nila ni Bantay sa lumang kubo. Paulit-ulit sa isip niya ang 2 aninong nakita, ang mahinang ilaw, at ang pakiramdam na baka may mas malaking dahilan kung bakit patuloy ang mga nawawala sa baryo. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Tahimik siyang kumakain habang iniisip ang gagawin. Napansin iyon ng kanyang lola. May balak ka. Napatingin si Selay. Lola, huwag mong isipin na pupunta ka roon mag-isa.
Hindi agad sumagot si Selay. Alam niyang tama ang kanyang lola, pero hindi rin siya mapakali. Habang nasa labas siya, nagpapakain kay Bantay, lumapit ang kanyang kaibigang si Nardo. Ano problema? Nagkibit balikat si Selay. May nakita kasi kami kagabi. Ikinuwento niya ang lahat. Tahimik na nakinig si Nardo. Pagkatapos ay nagsalita. Sabihin natin sa mga matatanda. Paano kung hindi sila maniwala? Tapos paano kung totoo? Tahimik si Selay. Makalipas ang ilang oras, nagpa siya silang kausapin ng ilang matatanda sa baryo. Ngunit iba-iba ang naging reaksyon. Baka nagkamali lang kayo. Bata pa kayo. Baka namamalikmata lang. Habang pauwi sila ramdam ni Selay ang pagkadismaya. Told you, sabi niya. Ngunit habang naglalakad biglang huminto si Bantay. Nakatayo, nakatingin sa daan, may naamoy ito, yumuko, suminghot, at nagsimulang maglakad. Bantay? Sinundan nila. Dinala sila nito sa gilid ng bukirin, at doon may nakita silang piraso ng sako. Kaparehong tela, tulad ng nakita nila sa kubo. Napatingin si Selay kay Nardo. Hindi na sila nagsalita. Pareho na nilang alam na may nangyayari talaga. Lumipas ang buong araw na mabigat ang pakiramdam ni Selay. Hindi niya sinabi sa kanyang lola na balak niyang alamin pa ang nangyayari. Alam niyang pipigilan siya nito. Pagdating ng gabi tahimik ang baryo. Maagang nagsara ang mga bahay. Mahina lamang ang ilaw ng buwan. Bandang 9:00 lumapit si Selay kay Bantay. Sandali lang tayo. Tahimik na kumawag ang buntot ng aso. Dahan-dahan silang lumabas. Sa may kanto naghihintay na si Nardo. Sigurado ka? Huminga ng malalim si Selay. Huling tingin lang. Naglakad silang tatlo. Mas mabagal ngayon. Mas maingat. Habang papalapit sila sa bukirin napansin nilang may liwanag na naman. Pareho, tulad ng dati. Nagtago sila sa likod ng damuhan. Mula roon mas malinaw na nilang nakita. May 3 tao. May mga sako, may mga hawla, at may mga manok. Nanlaki mata ni Selay. Totoo nga. Biglang gumalaw si Bantay. Mabilis itong tumayo. Hinawakan agad ni Selay ang leeg nito. Shhh! Ngunit tila may narinig ang isa sa mga lalaki. May tao ba doon? Nanlamig si Selay. Tahimik. Walang gumalaw. Ilang segundo. Pagkatapos bumalik sa ginagawa ang lalaki, huminga ng malalim si Selay. Uwi na tayo. Dahan-dahan silang umatras. Ngunit habang umaatras na dulas si Nardo, napaupo siya, nagkaroon ng ingay. Agad na palingon ng 3 lalaki. Hoy! Tumayo si Selay. Takbo! Mabilis silang tumakbo. Humahampas ang damo sa kanilang mga paa. Naririnig nila ang sigawan sa likod. Mabilis tumakbo si Bantay. Pabalik-balik ito sa likuran ni Selay na parang sinisigurong hindi siya naiiwan. Habang tumatakbo napansin ni Selay, parang papalapit ang mga yabag. Mas bumilis siya. Hanggang sa marating nila ang unang bahay sa baryo, naglabasan ng ilang tao. Ano nangyari? Habol kami. Napahinto ang mga taong humahabol. Ilang segundo, pagkatapos tumalikod. At nawala sa dilim. Humihingal na napaupo si Selay. Tinapik siya ni Nardo. Totoo nga. Tahimik na naupo si Bantay sa tabi niya. Habang hinihingal at nakatingin sa madilim na daan na isip ni Selay hindi na ito simpleng hinala lamang. May sikreto ang lumang kubo. At malapit na nilang malaman kung ano iyon. Pagkatapos ng gabing muntik silang mahuli, mabilis kumalat sa baryo ang nangyari kina Selay at Nardo. May naniwala, may nagduda, ngunit iisa lamang ang sigurado maraming tao ang nagsimulang matakot. Kinabukasan, nagtipo ng ilang matatanda sa baryo upang pag-usapan ang nangyayari. Kasama roon ang mga leader ng komunidad,
mga magulang, at ilan sa mga kapitbahay na nawalan ng alagang hayop. Tahimik na nakaupo si Selay habang ikinukuwento ang lahat, mula sa ilaw sa kubo, hanggang sa mga taong nakita nila, hanggang sa paghabol sa kanila. May ilang tumango, may ilang seryoso lamang na nakikinig. Pagkatapos ng mahabang usapan, nagdesisyon ang mga matatanda. Titignan natin mamayang gabi. Nang gabing iyon hindi makatulog si Selay. Hindi siya isinama ng kanyang lola. Mga matatanda na bahala. Tumango lamang siya, ngunit hindi mawala ang kaba. Nasa tabi niya si Bantay. Gising din, parang may hinihintay. Lumipas ang ilang oras. Tahimik. Pagkatapos may narinig silang ingay sa labas. Mga boses, mga taong nag-uusap. Tumayo si Selay. Lumabas. May mga kapitbahay. May dalang ilaw. May halong kaba at excitement sa kanilang muka. Ano nangyari? Lumapit si Nardo. Tama kayo. Nanlaki mata ni Selay. Ha? Nakita nila. Nalaman nila na nang pumunta ang ilang matatanda sa lumang kubo, nakita nila roon ang maraming bagay na matagal nang nawawala. Mga kulungan. Mga kagamit. Mga alagang hayop. At nang subukang lapitan, tumakbo ang mga taong naroon. May ilan daw na nakilala. Mga taong matagal nang hindi napapansin sa baryo. Tahimik si Selay. Napatingin siya kay Bantay. Kung hindi dahil dito baka, hindi nila nalaman. Lumapit ang isang matandang kapitbahay. Magaling aso mo. Ngumiti si Selay. Hinaplos niya ang ulo ni Bantay. Hindi ito tumahol. Tahimik lamang itong nakaupo. Parang normal na araw lang para rito. Ngunit para kay Selay, alam niyang hindi magiging pareho ang lahat pagkatapos nito. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Wala nang nawawalan. Wala nang usapan tungkol sa mga magnanakaw. Muling naging payapa ang lahat. Patuloy pa rin ang simpleng buhay ni Selay. Maagang gumigising, tumutulong sa bahay, pumapasok sa paaralan, at syempre kasama palagi si Bantay. Mas lalo pang naging kilala si Bantay sa baryo. Hindi dahil matapang ito, hindi dahil matalino ito, kundi dahil sa katapatan nito. Minsan, habang nakaupo si Selay sa ilalim ng puno sa likod ng bahay, napaisip siya. Naalala niya ang unang araw, yung maulan, yung maliit na asong nanginginig sa waiting shed. Kung iniwan niya iyon, siguro, iba ang buhay niya ngayon. Umupo si Bantay sa tabi niya. Alam mo, hinaplos niya ito. Akala ko noon ako nagligtas sa'yo. Tumahimik siya. Ngumiti. Pero parang ikaw yata nagligtas sa akin. Tahimik lamang si Bantay, gaya ng dati. Lumabas ang kanyang lola, dala ang merienda. Kayong dalawa na naman. Napangiti si Selay. Opo. Umupo silang tatlo. Tahimik, simple, ngunit masaya. Habang unti-unting lumulubog ang araw, tumingin si Selay kay Bantay. Hindi niya alam kung gaano katagal mabubuhay ang aso. Hindi niya alam kung ano pang mga pagsubok ang darating. Pero may isang bagay siyang sigurado. May mga kaibigang dumarating sa buhay nang hindi mo inaasahan. At minsan ang pinakatapat na kasama ay hindi nagsasalita. Tahimik na sumandal si Selay habang katabi si Bantay. At sa maliit nilang tahanan natapos ang kwento ng batang nagngangalang Selay at ng mabait niyang aso na hindi kailanman nang iwan.
Wakas,